Trahedya ang sinapit ng ilang Afghan refugee matapos tupukin ng apoy ang sinasakyan nilang bus patungong Iran. Ayon sa ilang nakasaksi, bumangga ang bus sa isang motorsiklo at fuel tanker bago ito tuluyang magliyab. Higit kalahating oras ang itinagal bago makarating ang rescue team. Karamihan sa mga sakay ay natrap na sa loob ng nagliliyab na bus. Sa tindi ng pinsala, tanging metal framing na lang ng bus ang natira, habang may ilang mga dokumento din na na-recover ng otoridad. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Taliban government ang nasabing insidente. Sa Gaza, opisyal nang inanunsyo ng Israeli Force ang pagbuo ng military operation plan para tuldukan ang umano'y terorismo ng grupong Hamas. Kabilang na dito ang pagtatalaga ng 60,000 Israeli reservists sa ilang lugar. Inaasahan rin ang paglikas ng libo-libong mga residente. Samantala, kinundina na ng ilang mga bansa na sabing aksyon at iginiit ang posibleng mas malawak na pinsala nito sa mga sibilyan. Sa Estados Unidos, nagluluksa ang mga fans na tinaguriang nicest judge in the world na si Frank Caprio. Matapos opisyal na ianunsyo ang pagpanaw nito kahapon sa edad na 88, bunsod ng pancreatic cancer. Unang nakilala si Caprio sa online na TV series na Caught in Providence, kung saan nililitis niya ang mga traffic violators. Hinangaan din siya sa kakaiba niyang courtroom humor dahil hindi lang kaso ang kanyang hinihimay, kundi inilalabas din niya ang totoong kwento ng kabutihan ng bawat nasasakdala. Bago pumanaw, isang thank you greeting pa ang ibinahagi ni Caprio sa kanyang social media page para magpasalamat sa mga nagdasal at patuloy na sumuporta sa kanya. Josh Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.